tingin niyo nasa bansa pa si Chis Escudero, 'no? Kasi hindi ko na po naririnig, mga kababayan. Dati ang init-init kay Chis Escudero, meron tayong mga naririnig na mga, budget insertion, umabot nga daw po ng 142 billion at nung inisa-isa ho mga kababayan, yung insertion na yun ay mukhang, um, parang mga siyudad nung ibang mga kasamahan niya sa pagkasenador. Na balita, 'di ba? Meron pang lumabas na balita, saan ba 'yun? Na yung mga insertion na 'yon, eh, kapalit daw nung mga boboto sa kanya para maging Senate President. Hindi po kumpirmado 'yan, pero umugong-ugong po 'yan mga bossing. Kaya nga 'di ba, nung natapos na yung 19th Congress, ang naging Senate President pa din ulit si Chis Escudero. So, hindi malayong isipin natin 'yon. Pero ang tanong ngayon, 'no, pagkatapos ho na mapabalita yung mga tungkol doon sa 18.8 million piso lang ang asset ni Chis Escudero at tapos naipakita yung singsing na iniregalo kay Heart Evangelista na nagkakahalaga daw po ng 57 to 59 million piso. Parang hindi naman daw po tugma doon sa inilabas ni Chis Escudero na salin niya. After nun, hindi ko na nakita si Chis Escudero. Nasaan na nga ba? Lumabas na? Umalis na ng bansa? Chis Escudero mukhang tumakas na sa Pilipinas. Hmm, nag nag-ano, magpapakasaldi ko na din kaya, mga bossing? Hindi. Kung merong mga issue, eh, dapat harapin. 'Wag tatakas, 'wag lalabas, sagutin ho. Kasi ho, mga kababayan, nung nagka-issue ng, insertion yung kay Chis Escudero, naalala niyo? Nagbiglang nagkaroon ng ano, biglang nagkaroon ng pa-meeting or pa-press conference or whatever doon sa loob ng Senado at nagpapaliwanag si Chis Escudero. Akala ko magpapaliwanag, eh, Annabelle, good night, good evening pala to everyone daw. Akala ko magpapaliwanag, eh, pero ang bukang-bibig ni Chis Escudero dun, si Martin Romualdez ang utak ng lahat ng ito. May pinakita pong ebidensya doon sa puting, telon, sa puting, tela mga kababayan. Kumbaga tinatawag natin na ano tawag dun, yung dun sa Congress basta sa TV may pinakita siyang ebidensya laban kay Martin Romualdez, yung mga rally. Yung mga tao sumisigaw daw po ng Romualdez, resign, et cetera, o bumaba, umalis sa puwesto, magnanakaw or whatever. Pero yung mismong ebidensya niya na sasabi na mastermind si Martin Romualdez, na itong si Martin Romualdez ang may pakana nung mga, banat sa kanya, wala siyang ipinakitang ebidensya ho, mga bossing. 'Di po ba? Alam niyo kung magtatago kayo, eh, kagaya nung sabi ni Senator Bato de la Rosa, "Flight is a sign of guilt." Lalo lang kayong ano, hindi na uubra sa mamamayang Pilipino yung ano, yung, nagtatago po kasi ako kasi sinisikil po ako. Kasi po, inaano ko, pinupuwersa ako or whatever na ganyan. Kung magtatago kayo, lalo lang kayo madidiin sa mamamayang Pilipino. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, ang dami na ngang senador na ghost sa Senado, palaging wala at di na yata nagtatrabaho, puro work from home na lang sila. Si Jinggoy din, 'no? Pero ang nakakagulat 'to, mga kababayan, yung sinabi ni Ombudsman Boying Remulla, sinabi ni, Secretary John Vic Remulla, 'no, ng ating pangulo, may makukulong bago magpasko. Eto na nga po, yung sinasabi natin na huli man ay maihahabol din, nangyayari na nga po. Dahil mga kababayan, sino po yung, huli na 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 actually, diyan sumasaludo ako kay Senator Bong Revilla, mga bossing. Bakit po? Oh, nung sinabi
ng korte na kailangan siyang arestuhin, kailangan siyang sumuko, eh, agad-agad kusang loob na sumuko at isinuko ang kanyang sarili, mga kababayan. Diyan ako saludo dito kay ano, kay, Bong Revilla. Haharapin, hindi tumakas, hindi nagtago, hindi yung kung whatever man, 'no, humaharap po. Kaya lang kanina meron ho akong nakitang video, mga bossing, 'no, na isang sabi dun sa video, ayan, isang mamahaling maleta ang ipinapasok doon sa pinagkukulungan daw po nitong si, um, dating senador Bong Revilla, 'no. Ulitin ko, sumasaludo at sumasaludo ako kay Bong Revilla sa kadahilanan po nung suko niya sa alagad ng batas. Nung pagsuko niya ng sarili, kailangan ko harapin 'to, sige suko ako. Pero hindi ako sumasaludo, doon sa mga nagiging issue niya, okey? Yung malversation, walang ano, walang, bail. Eto nga po, yung kanina, paggising ko, may pinapakita at may ibinabalita na may ipinapasok daw, kung di ako nagkakamali, kulay asul na maleta, mamahaling maleta na kulay asul, na nandun daw po yung mga gamit ni dating Senador Ramon Bong Revilla. Ngayon, nakita ko itong vlog, 'no, o post ni Juan Luna. Breaking: Bong Revilla was stopped after trying to smuggle, gadgets into the Quezon City Jail, ayan. Eh, kasi ho mga bossing bawal po sa kulungan, eh, 'no? Pero hati ang opinyon ko dito, hati po yung ano ko dito, Alam niyo naman bawal ang mga gadget sa kulungan, bawal po yung kahit na ano po mga kababayan, 'no? Baka naman mga gamit ni Senator Bong, sabi ni Daisy Almenario, maaari po mga gamit. Pero, sabi ayan, oh, meron daw, gadget na ipapasok. Kumbaga ini-smuggle nila, ginamitan niya ng word na smuggle para, ipasok doon sa ipinagbabawal na lugar, sa lugar na nagbabawal na gumamit ng mga cellphone. Hati po yung reaksyon ko dito mga bossing. Bakit po? Kasi ngayon, si Senator Bong Revilla ho, mga kababayan, hindi mo pa naman maikukonsidera na guilty yan, eh, 'no? Hindi mo pa maikukonsidera na guilty hangga't wala pong paghatol. Ngayon, yung tipo bang kaya po sila nakakulong, para ho ito, sa lahat nung gumagana pa po yung mga hearing at hindi pa naman po nahahatulan, 'no, para po sa lahat 'to. Kaya po sila nakakulong para siguraduhin lang po